is dapat sa ating panglabas na relasyon, tanggapin natin kung anong kaya natin at kung anong hindi natin kaya. Talaga namang pong hindi tayo mananalo sa isang gera laban sa pangalawang pinakamalakas na military power sa buong daigdig na China. At ilang ulit ko na po sinasabi, hindi po tayo po pwede umasa sa saklolo ng mga dayuhan. Tanging Pilipino lang po talaga ang po pwedeng manindigan para sa interes ng mga Pilipino. At dahil wala pa tayong sapat na kakayahan para tumayo at lumaban at manalo laban sa pangalawang pinakamalakas na militar sa buong daigdig, samantala, daanin natin ang lahat sa diplomasya. Hindi ko naman po sinasabi na tayo maging tikom, tayo maging sunod-sunuran. Hindi po. Dahil marami rin bansa, gaya ng Vietnam, gaya ng Malaysia, gaya ng Indonesia, meron ding hidwaan sa China. Pero tingnan nyo naman po, bagamat hindi sila nagsusurrender ng teritoryo, wala rin silang inkwentro na nagiging madugo. At tignan nyo nga yung Vietnam na yan. Yan ang pinakamaanghang ang mga sinasabi laban sa China pagdating sa agawan ng teritoryo. Pero limpak-limpak na salapi ang nakukuha nila by way of capital galing sa China. May nagsasabi, kasi may common border naman kasi ang China at ang Vietnam. Pero how do you explain na ganyan din ang nangyayari sa Malaysia? Na kasing layo din ng Pilipinas sa China. No? At sa katotohanan lang, alam mo, miski yung meron silang common border na land, mas mura talaga kung ang transportasyon ay sa pamamagitan ng mga barko sa karagatan. So kung magbuti lang talaga ang ating relasyon sa China, kung ano yung nakakuha ng Vietnam, ng Malaysia, ng Indonesia na kapital galing sa China, kasama na rin dyan ng Thailand, ganun din karaming makukuha natin. At hindi lang po yan kapital para sa mga negosyo, which means mas maraming trabaho dahil mas maraming na oportunidad at siguro mas mataas na sweldo, nandyan din po yung mga iba pang prospects gaya ng mas marami pa tayong pwedeng ma-export. Ngayon po talagang nabubulok na raw yung ating mga prutas, yung ating mga saging at mga durian dahil hindi na pinapapasok ng China. Sayang naman. At siyempre, yung prospects para sa turismo. 1.4 billion na napakalaki ng kanilang middle class. Halos wala na pong bumibisita sa Pilipinas dahil natatakot sila pumunta sa Pilipinas dahil ang pagkakaintindi nila nagkakaroon nga ng girian sa panig ng Pilipinas at ng